balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po umamin ng angas ng Pinas General Casimero sa naging panayam nito kasama ang Japanese boxing legend na si Yuko Goshikin at Yukinori Oguni na sakali maglaban daw sila ng Japanese monster na Uya Inoue. Malaki daw ang tsansa mga idol na matalo siya kay Inoue sakaling dumating sa puntusan ng mga judges ang resulta ng laban. Ito dahil volume puncher daw si Inoue. Bagamat sa naging tanong naman kay Yukinori Oguni mga idol kung ano ba talaga ang feeling na makalaban ng isang General Casimero, aniya mga idol, malakas daw talaga sumuntok ang angas ng Pinas. Ilang beses daw siya nawindang sa Pinoy. At dito na nga sinabi ni Yukinori Oguni mga idol, nagpapasalamat daw siya na nagkaroon ng headbutt sa kanilang dalawa ni Casimero kaya tinigil ang laban. Hindi naman totalin na sinabi ni Yukinori Oguni mga idol na delikado siya kapag pinagpatuloy ang laban, pero parang ganito na rin ang kanyang gustong sabihin mga boss. Isang bagay lang naman kasi ang kanyang sasapitin sakaling hindi ito na headbutt. Ito nga ang durugin na tuluyan siya in-knockout ni Casimero. Well, ito nga ang prediction natin mga idol, knockout win para kay Casimero. Imagine kasi mga idol, 4 na round lang ang kanilang laban, may 6 na round pa si Oguni para kainin ang malalakas na suntok na itatapon ni Casimero. At sa tingin ko mga idol, hindi kakayanin ni Oguni ang ganung katagal na punishment. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po in-expose ng lightweight top contender na si Kid Austin si Gervonta Tank Davis na nag-offer daw ito ng laban para maging challenger sa kanyang titulo. Akala ni Kid Austin mga idol, tatanggapin ni Davis ang kanyang hamon, pero nagulat daw siya mga idol na sila Montroch ang kanyang makakalaban sa December. Tunay daw talaga na iniiwasan ni Tank Davis ang kadibisyon nito, tapos personal na piliin ng isang 130 pounder. Halatang duwag daw talaga si Tank Davis mga boss, kung saan tila pareho talaga mga idol ang sinabi ni Kid Austin. Sa sinabi naman ng welterweight superstar ni si Conor Benn, ano yung mga idol, $15 million na daw ang offer nila sa kampo ni Tank Davis, pero tumanggi pa rin daw ito mga idol at ayaw talaga nila makipagnegosasyon sa laban. Pero ang ending pala daw mga idol, lalabanan nito sila Montroch na hindi talaga nito kalibel sa boxing sports. Well, napakalaking pera mga idol, ang 15 million na minimum na offer ng kampo ni Conor Benn sa kinita ni Tank Davis sa laban nito kay Ryan Garcia, kung saan pumaldo ito ng 30 million. Bagamat ina-expect naman natin mga boss na meron alibay naman ang kampo ni Davis kung bakit ayaw nila labanan si Conor Benn. Ito nga dahil isa itong feds user na hanggang sa ngayon mga idol, guilty pa rin ito sa bawal na gamot. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po natin binalita na tila ayaw na bumalik ni Pacman sa bakbakan sa ibabaw ng boxing ring dahil nag-file na ito ng kanyang candidacy bilang isang senador, kung saan malaki pa rin ang tiwala ng WBN mga idol na mangyayari pa rin ang laban ni Pacman kay Mario Barrios kahit may paparating pa na laban si Barrios sa November. Personal kasi nito na sinabi mga idol na hindi pa talaga siya nawawalan ng pag-asa na makalaban si Manny Pacquiao. Well, sa totoo lang mga boss, wala naman talaga problema si Pacman na lumaban anytime kay Barrios. Alam natin kung gaano katapang itong si Pacman. Ang tanging problema lang talaga dito ni Boss Manny, ito nga ang oras. Kung paano niya hatiin ang kanyang oras sa laban nito sa ibabaw ng boxing ring at sa politika.